Ang mga imbensyon o mga bagong imbensyon na kagamitan o teknolohiya ay maaari pong makatulong sa atin na mapaunlad ang ating pamumuhay. It can make our tasks easier at maaari ring makapagligtas po ito ng buhay. Kaya naman mahalaga na habang bata pa lang ay makapaghubog na tayo ng mga inventor sa ating bansa. At dahil po dyan sa pangunguna ng Department of Science and Technology ay nagsagawa sila ng kompetisyon. Ito yung I Make, We Make, Create, Innovate, Collaborate competition. At makakasama po natin ngayon ang mga naparangalan bilang Youth Innovation Prize winners. Yan po ay sina Sigmund Francis Manalo mula sa Cavite Science Integrated School, Joanna Daniela Fajardo mula naman sa PSHS Calabarzon Campus, at si Rainier Francis Espinola mula naman sa Vincent's Pilot High School, at kasama rin nila ang project leader po ng 6th I Make, We Make competition na si Sir Gaius Carl Noble. Magandang umaga po sa inyo and welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Morning. Morning po, magandang umaga po sa mga tagapanood ng Rise and Shine Pilipinas. Morning po. Okay, una nating tatanungin si Sir Carl, para sa kaalaman po ng mga kababayan natin. Ano po ba itong I Make, We Make competition? Kamusta naman po yung naging competition this year? Bali, ang I Make, We Make ay isang proyekto ng DOST-SEI or Department of Science and Technology, Science Education Institute, na isang innovation competition na naglalayong tugunan yung mga problema sa komunidad gaya ng larangan ng agrikultura, edukasyon, pagkain, negosyo, disaster mitigation, traffic, kapaligiran, kalusugan at seguridad at seguridad sa pamamagitan ng mga paggamit ng mga makabagong teknolohiya. Bali sa competition ngayon, from the start naka-receive kami ng mga 89 entries from different parts of the Philippines, from Luzon to Mindanao, Visayas, Mindanao, from private and public schools. Tapos nakapili kami ng 20 finalists from that 89 entries at sila yung naglaban sa final presentation noong July 2022. Okay. Puntahan naman natin yung ating mga winners. Unahin natin si Sigmund Francis, followed by Joanna and then Rainier. Anong pakiramdam na kayo ang nanalo o napili sa Youth Innovation Prize? Gaya nga ng nasabi, marami kayo naglaban-laban dito. Francis. Hello, good morning. Siyempre sobrang saya po kasi lahat po ng sacrifices, lahat po ng oras, effort, tsaka resources na iniligay namin para lang mabuo yung device na to at matapos yung study ay nag-pay off po yung lahat nung mai-announce po kami na Youth Innovation Prize awardee po. How about you, Joanna? Hello po. Siyempre masaya din po kami since sinong mag-aakala na from 89 applicants, isa po kami sa makakatanggap ng Youth Innovation Prize Award. And very fulfilling din po since marami po kaming pinagdaanan para sa competition ito. Pero it was all worth it naman po in the end. Congratulations again. How about you, Rainier? Para po sa akin, it's all unexpected since yung mga time na nag-awarding na po is talagang gusto na lang naming matapos or gusto naming makabalik or makapagpahinga since sobra din po kasi pagod nung mga time nung of competition. And yun nga po, tulad po ng sinabi ng iba, sobrang fulfilling po and sobrang saya po nung na-announce na one of the winners of the Youth Innovation Prize po. Again, question para sa ating mga winners, kina Sigmund, kay Joanna at kay Rainier. Maaari nyo bang ipaliwanag sa ating mga nanonood ngayon, kung ano yung inyong mga sariling imbensyon at kung para saan ito at ano yung ginagawa nito? Yung layman terms lang, kasi baka technical, hindi natin masyado maintindihan. Ano yung ginawa ninyong mga imbensyon? So yung study po namin, ina-address po niya yung issue ng deforestation dito sa bansa natin. Basically, once na may narinig po yung device namin na tunog ng chainsaw, boses ng tao o tunog ng sasakyan, magpapakita po sa ginawa naming app yung record ng mga na-detect na tunog. Kasama po yung date, yung oras, yung classification ng na-detect na tunog kung
ito nga ba ay chainsaw, kung ito ay human voice or sasakyan, at yung eksaktong coordinates mismo ng na-detect na tunog po. So, through this device, makikinabang po yung DENR and yung forest patrollers natin. Ma-alarm po sila about the case, and dahil pinpointed na po yung coordinates kung saan nangyari yung tunog, pwedeng diretso na po doon yung ating forest rangers, making their response and intervention a lot more efficient. Okay, how about sa inyo naman, Joanna? Yung sa amin naman po ay yung problema na ina-address namin ay yung pest infestation sa cabbage. Kasi ang cabbage ay isang priority crop dito sa Pilipinas, pero ang pest infestation causes major crop loss. Kaya gumawa kami ng isang real-time monitoring device na pwedeng gamitin ng mga magsasaka upang ma-identify yung mga pest damage present sa cabbage leaves. And once may ma-detect itong leaf damage, ipinapaalam ito sa mga farmers through their mobile phones para maagapan nila yung pest infestation. Galing, ano? Yung kay Rainer naman, yung invention mo, ano ba Bali ito? po sa amin is device po siya na remote control kung saan kumokolekta po siya ng mga microplastic po sa ating freshwater environment tulad ng ilog, sapa o mga lakes po. So bali po, parang may pinapadaan po kami kaming electricity dun sa aming device. Yun po yung parang yun po yung parang nagpapadikit dun sa mga microplastics upang makolekta niya po ito dun sa contaminated water. Ganun po. Ang galing ng mga Mukhang may- ideas nila at saka mga inventions nila. Lahat may kinalaman sa pag-aalaga sa climate at environment. Ano? Correct. At saka nakikita agad nila they start with a problem and then iisip sila ano yung pwedeng solution sa problem na ito. Alright, Sir Carl, balik po kami sa inyo. May iba pa bang programa o another competition kagaya nitong I Make, We Make ang inihahanda po ng DOST ngayon? At may mga pinaplano na ba kayo ngayon pa lang para sa I Make, We Make competition para naman sa susunod na taon, Sir? Unang-una po dito yung aming scholarship program sa DOST-SCI na merong undergraduate level o college level at meron din kami ng mga para sa graduate level. Mandato kasi ng DOST-SCI na palaguin, paramihin at linangin yung SNT Human Resource Capital ng Pilipinas. Kasi ito yung direktang tugon ng ating bansa sa mga kakulangan natin sa eksperto sa science. Tapos meron din kaming mga competition gaya ng Tagisan Robotics, Years and Years para sa mga kababaihan natin sa high school. At meron din tayong Indisciencia Filmmaking Competition. Bukas naman ito para sa mga 13 years old and above. Ayan, balita naman namin. Sa I Make, We Make, sa I Make, We Make po, mag-start na po kami ngayong September for the 7th cycle ng I Make, We Make. Mag-start po kami mag-post ng aming announcement sa social media and sa Facebook page, official Facebook page ng I Make, We Make at ng DOST-SCI. At ito ay hanggang December ngayong taon din po. Matatapos ang call for proposal. Okay, para naman Dayan, ma-inspire yung mga gustong sumali at makijoin dyan sa may competition na yan. Balita namin, sa mga winners, may mga natanggap din kayong cash prize. Anong plano ninyo doon sa may prize na natanggap ninyo? Plano ba ninyong gamitin ito para ma-improve pa yung mga nauna ninyong mga inventions? Tsaka magkano ba yung cash prize na napalalunan ninyo? Francis? Each team received 200K Wow! prize po. 200,000 Tapos, ang as bongga. for yung future plans po namin with the prize, part of it po ay mapupunta sa pagpapa-improve ng device. I-improve po namin yung design and to make it more robust and functional. And siguro para matulungan po kami sa patenting process. And yung matitira po, paghahatian na po namin 4 sa team namin. Oo. Joanna, anong balak niyo sa cash prize? Sa amin naman po ay part of it ay ginamit namin pangbawi sa mga nagastos namin to make our device. Then the rest po ay pinaghati-hatian na po namin. And sa plans po sa pag-improve ng device,
kung magkaka-chance naman po kami in the future, why not, 'di ba? Pero busy po kasi kami right now sa college, so we didn't look that far into it pa po. Oo. Kay Rainier naman, ano yung plano mo sa napanalo mong cash prize? Halos same lang po kami kay Joanna na binalik po namin yung mga ginastos namin dun sa device namin. And kung may future plans naman din po kami for improving the device, meron po sa aming nag-offer ng help or financial assistance in improving the device or in pilot testing the device. Yun po. Oo nga. At question kay Sir Carl, paano nyo natutulungan yun itong mga winners na ito na kumbaga i-open yung kanilang project or device for investment? Kasi baka may mga makakita sa kanilang device na entrepreneurs, mga investors, para mas mapaganda yung kanilang project. Do you showcase their projects or ideas sa mga businessmen, entrepreneurs? Actually, Miss Diane, ang ginagawa namin sa iMake Remake is part ng competition is yung collaboration. So, from the start pa lang, after the technical training nila, during the build period, kasama dito yung pakikipag-collaborate nila sa different entity, pwede ng LGU, experts, mga ganon. Then, after the build period, nandito tayo sa community activity na final presentation and awarding ceremony kung saan ini-exhibit natin yung mga projects nila. So, doon makikita yung mga working prototype nila. So, for the naman, kasama namin dito yung mga partners namin na nakikita yung mga project nila. Unang-una sa tatlong partners ng iMake is yung Honda Cars Philippines, CNE Publishing Incorporated, at yung Gokong Way Brothers Foundation. So nakikita din nila yung mga projects ng mga bata. Ayun. Parang doon sa yung palabas sa Amerika, yung Shark Tank, na may mga investors na tinitignan yung mga bagong imbensyon, kung ito ba'y pwede rin sa commercial market, Oo, profitable. why not, diba? Tsaka kung kita mo naman yung benepisyo ng kanila mga project, mapapakinabangan talaga. So dapat kumbaga ma-mass production natin yung kanilang mga idea, yung kanilang mga device or kanilang invention. Yung mga invention nila, maganda yan, i-promote din sa mga LGUs, mukhang yun ang makikinabang dyan. Anyway, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng inspirasyon, lalo na sa mga kabataan ngayong umaga. Sigmund, Joanna, Rainier, at syempre, salamat din kay Sir Carl. Again, congratulations sa inyo at sana mas marami pang invention na magawa sila na mapapakinabangan ng Pilipinas. Definitely. Maraming salamat sa inyo.